Isang antolohiya ng mga pagbasa sa mga salita ng makapangyarihang Diyos. Ang Diyos mismo ang natatangi. Ikaapat, ang kabanalan ng Diyos. Isa. Nagkaroon tayo ng ilang karagdagang pagbabahagi sa ating huling pulong tungkol sa awtoridad ng Diyos. Sa ngayon, hindi natin tatalakayin ang tungkol sa pagkamakatuwiran ng Diyos. Ang pag-uusapan natin ngayon ay isang ganap na bagong paksa, ang kabanalan ng Diyos. Ang kabanalan ng Diyos ay isa pang aspeto ng natatanging diwa ng Diyos, kung kaya't napakahalagang magbahagian tayo tungkol sa paksang ito. Nagbahagi ako noon ng dalawang iba pang aspeto ng diwa ng Diyos, ang matuwid na disposisyon ng Diyos at ang awtoridad ng Diyos. Natatangi bang lahat ang aspetong ito at ang aspetong ibabahagi ko ngayon? Oo. Natatangi rin ang kabanalan ng Diyos. Kaya ang bumubuo sa batayan at ugat ng pagiging natatanging ito ang tema para sa ating pagbabahagi ngayon. Ngayon ay magbabahagian tayo tungkol sa natatanging diwa ng Diyos, ang kanyang kabanalan. Marahil, ang ilan sa inyo ay may ilang pag-aalinlangan at nagtatanong, bakit dapat tayong magbahagian tungkol sa kabanalan ng Diyos? Huwag mag-alala, marahan ko itong ipaliliwanag sa inyo. Kapag narinig na ninyo ang kailangan kong sabihin, malalaman ninyo kung bakit lubhang kinakailangan kong maibahagi ang paksang ito. Bigyang kahulugan muna natin ang salitang banal. Gamit ang inyong pangunawa at ang lahat ng kaalaman na inyong natamo, ano ang inyong naiintindihan sa kahulugan ng banal? Ang banal ay nangangahulugang walang dungis, ganap na walang katiwalian o mga kapintasan ng tao. Ang kabanalan ay naglalabas ng lahat ng positibong bagay, ito man ay sa iniisip, sinasabi o ginagawa. Napakagaling. Ang banal ay makadiyos, walang bahid at hindi nabibigyan ng sama ng loob ng tao. Ito ay natatangi, ito ay tanging sa Diyos lamang at ito ang kanyang sagisag. Ito ang inyong pakahulugan. Sa puso ng bawat tao, itong salitang banal ay may saklaw, isang pakahulugan at isang interpretasyon. Kahit paano, kapag nakita ninyo ang salitang banal, ang inyong mga isip ay hindi hungkag. Mayroon kang partikular na saklaw ng pakahulugan para sa salitang ito. At ang mga kasabihan ng ilang tao ay bahagyang malapit sa mga kasabihang nagbibigay kahulugan sa diwa ng disposisyon ng Diyos. Napakainam nito. Naniniwala ang karamihan ng mga tao na positibo ang salitang banal at ito ay talagang totoo. Ngunit ngayon, habang nagbabahagian tayo tungkol sa kabanalan ng Diyos, hindi lamang ako magsasalita tungkol sa mga kahulugan o paliwanag. Sa halip, maglalahad ako ng ilang katunayan bilang katibayan upang maipakita sa iyo kung bakit sinasabi ko na ang Diyos ay banal at kung bakit ginagamit ko ang salitang banal
upang ilarawan ang diwa ng Diyos. Sa oras na matapos ang ating pagbabahagi, mararamdaman mo na ang paggamit ng salitang banal upang bigyang kahulugan ang diwa ng Diyos at upang tukuyin ang Diyos ay lubos na nabigyang katwiran at pinakaangkop. Kahit paano, sa konteksto ng kasalukuyang wika ng tao, ang paggamit ng salitang ito upang tukuyin ang Diyos ay talagang naaangkop. Ito lamang sa lahat ng salita sa wika ng tao ang pinakaakma na tumukoy sa Diyos. Ang salitang ito, kapag ginamit upang tukuyin ang Diyos, ay hindi isang hungkag na salita, ni hindi rin ito isang kataga ng pagpupuri na walang batayan o isang hungkag na papuri. Ang layunin ng ating pagbabahagi ay upang tulutan ang bawat tao na makilala ang katotohanan ng aspetong ito ng diwa ng Diyos. Hindi natatakot ang Diyos sa nauunawaan ng tao, ngunit natatakot siya sa maling pagkaunawa ng tao. Nais ng Diyos na makilala ng bawat tao ang kanyang diwa at kung ano ang mayroon at kung ano siya. Kaya tuwing binabanggit natin ang isang aspeto ng diwa ng Diyos, makapagsasabi tayo ng maraming bagay na napatunayan upang matulutan ang mga tao na makita na ang aspetong ito ng diwa ng Diyos ay talagang umiiral. Ngayong mayroon na tayong kahulugan ng salitang banal, talakayin natin ang ilang halimbawa. Sa mga kuro-kuro ng mga tao, inaakala nilang banal ang maraming bagay at tao. Halimbawa, itinuturing na banal ang birheng mga lalaki at mga babae sa mga diksyonaryo ng sangkatauhan. Ngunit sila ba'y talagang banal? Ang tinatawag bang banal na ito at ang banal na ating pinagbabahagian ngayon ay iisa at magkapareho? Hindi. Ang mga nabibilang sa mga tao na may marangal na moralidad, na may pino at edukadong pananalita, na kailanman ay hindi nakapanakit kaninuman at nagagawang panatag at kalugod-lugod ang iba kapag sila'y nagsasalita, sila ba'y banal? Ang mga laging gumagawa ng kabutihan, mga mapagkawang gawa at nagbibigay ng malaking tulong sa iba, ang mga nagdudulot ng malaking kasiyahan sa mga buhay ng tao, sila ba'y banal? Ang mga hindi nagkikimkim ng mga makasariling pag-iisip, hindi nanghihingi ng labi sa sinuman, nagpaparaya kaninuman, sila ba'y banal? Ang mga hindi kailanman nakipagtalo sa kaninuman ni nagsamantalakaya sa kaninuman, sila ba'y banal? At paano naman yaong mga gumagawa para sa kabutihan ng iba, na pinakikinabangan ng iba at nagdudulot ng pagpapatibay sa iba sa lahat ng paraan? Sila ba'y banal? Ang mga namimigay sa iba ng lahat ng kanilang naimpok sa buong buhay nila at namumuhay ng isang payak na pamumuhay na mahigpit sa kanilang mga sarili, ngunit maluwag ang pakikitungo sa iba, sila ba'y banal? Hindi. Naaalala ninyong lahat kung paanong ang inyong mga ina ay nag-aruga sa inyo at kumalinga sa inyo
sa lahat ng maiisip na paraan. Sila ba'y banal? Ang mga idolong minamahal ninyo, maging sila man ay tanyag na mga tao, mga sikat o dakilang mga tao, sila ba'y mga banal? Hindi. Tingnan natin ngayon ang mga propeta sa Biblia na nagawang magsabi ng mga bagay na tungkol sa hinaharap na hindi nalalaman ng maraming tao. Ang mga tao bang ito ay banal? Ang mga taong nakapagtala ng mga salita ng Diyos at ng mga katotohanan ng kanyang gawain sa Biblia, sila ba'y mga banal? Si Moises ba ay banal? Si Abraham ba ay banal? Hindi. Paano naman si Job? Siya ba'y banal? Hindi. Si Job ay tinawag ng Diyos na isang matuwid na tao. Kung gayon, bakit kaya pati siya ay hindi masasabing banal? Ang mga tao bang may takot sa Diyos at lumalayo sa kasamaan ay tunay na hindi banal? Sila ba'y banal o hindi? Hindi. Kayo ay bahagyang nangangamba. Hindi kayo nakatitiyak sa sagot at hindi kayo nangangahas na magsabi ng hindi. Ngunit hindi rin kayo nangangahas na magsabi ng oo. Kaya sa huli ay bantulot kayong nagsasabi ng hindi. Hayaan ninyong magtanong ako ng isa pang katanungan. Ang mga sugo ng Diyos, ang mga sugo na ipinapadala ng Diyos sa lupa, sila ba'y banal? Ang mga anghel ba ay banal? Hindi. Ang sangkatauhan na hindi ginawang tiwali ni Satanas, sila ba'y banal? Hindi. Sagot kayo ng sagot ng hindi sa bawat tanong. Sa anong batayan? Naguguluhan kayo, hindi ba? Kaya't bakit pati mga anghel ay sinasabing hindi banal? Nakararamdam kayo ngayon ng pagkabahala, hindi ba? Maaari ba ninyong tuklasin kung ano ang batayan ng pagiging hindi banal ng mga tao, mga bagay o mga di nilikhang ating nabanggit noong una? Nakatitiyak ako na hindi ninyo magagawa. Kaya't hindi ba may pagkairesponsable ang inyong pagsasabi ng hindi? Hindi ba kayo pikit matang sumasagot? Nagtataka ang ilang tao. Yamang nagtatanong ka sa ganitong paraan, tiyak na ang sagot ay hindi. Huwag mo akong bigyan ng minadaling mga sagot. Pag-isipang mabuti kung ang sagot ay oo o hindi. Malalaman ninyo kung bakit hindi ang sagot kapag nagbahagi tayo ng tungkol sa susunod na paksa. Hindi magtatagal at ibibigay ko sa inyo ang sagot. Magbasa muna tayo mula sa mga kasulatan. Ang utos ng Diyos na si Jehovah sa tao. Henesis Kapitulo 2, versikulo 15 hanggang 17. At kinuha ng Diyos na si Jehovah ang lalaki at inilagay sa halamanan ng Eden upang kanyang alagaan at ingatan. At iniutos ng Diyos na si Jehovah sa lalaki na sinabi, sa lahat ng punong kahoy sa halamanan ay makakakain ka na may kalayaan. Datapwat sa kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama ay huwag kang kakain. Sapagkat sa araw na ikaw ay kumain niyaon, ay walang pagsalang mamamatay ka. Ang pagtukso ng ahas sa babae.
Henesis Kapitulo 3, versikulo 1 hanggang 5. Ang ahas nga ay lalong tuso kaysa alinman sa mga hayop sa parang na nilikha ng Diyos na si Jehovah. At sinabi niya sa babae, "Tunay bang sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain sa alinmang punong kahoy sa halamanan?" At sinabi ng babae sa ahas, "Sa bunga ng mga punong kahoy sa halamanan ay makakakain kami. Datapwat sa bunga ng punong kahoy na nasa gitna ng halamanan ay sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain niyaon. Ni huwag ninyong hihipuin, baka kayo'y mamatay." At sinabi ng ahas sa babae, "Maaaring hindi ka talaga mamamatay, sapagkat talastas ng Diyos na sa araw na kayo'y kumain niyaon ay madidilat nga ang inyong mga mata, at kayo'y magiging parang Diyos na nakakakilala ng mabuti at masama." Ang dalawang siping ito ay hango sa aklat ng Henesis sa Biblia. Pamilyar ba kayong lahat sa dalawang siping ito? Nagsasalaysay ang mga ito ng mga pangyayaring naganap sa pasimula ng ang sangkatauhan ay unang nilikha. Totoo ang mga pangyayaring ito. Tingnan muna natin kung anong uri ng utos ang ibinigay ng Diyos na si Jehovah kina Adan at Eva. Napakahalaga ng nilalaman ng utos na ito para sa ating paksa ngayon. At iniutos ng Diyos na si Jehovah sa lalaki na sinabi, "Sa lahat ng punong kahoy sa halamanan ay makakakain ka na may kalayaan. Datapwat sa kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama ay huwag kang kakain, sapagkat sa araw na ikaw ay kumain niyaon ay walang pagsalang mamamatay ka." Ano ang halaga ng utos ng Diyos sa tao sa siping ito? Una, sinasabi ng Diyos sa tao kung ano ang maaari niyang kainin, gaya ng mga bunga ng maraming uri ng puno. Walang panganib at walang lason. Ang lahat ay maaaring kainin at malayang makakain hanggat nais ng tao, nang walang pag-aalala at pag-aalinlangan. Ito ay isang bahagi ng utos ng Diyos. Ang isa pang bahagi ay isang babala. Sa babalang ito, sinasabi ng Diyos sa tao na hindi niya dapat kainin ang bunga mula sa puno ng pagkakilala ng mabuti at masama. Ano ang mangyayari kapag kumain siya mula sa punong ito? Sinabi ng Diyos sa tao, "Kung kumain ka mula rito, tiyak na mamamatay ka." Hindi ba't tapat ang mga salitang ito? Kung sinabi ito ng Diyos sa iyo, subalit hindi mo naunawaan kung bakit, ituturing mo ba ang kanyang mga salita bilang isang alituntunin o isang utos na dapat sundin? Dapat sundin ang gayong mga salita, hindi ba? Subalit magawa mang sumunod o hindi ng tao, ang mga salita ng Diyos ay walang pag-aalinlangan. Buong linaw na sinabi ng Diyos sa tao kung ano ang maaari niyang kainin at kung ano ang hindi niya maaaring kainin, at kung ano ang mangyayari kung kakainin niya ang hindi niya dapat kainin. May nakikita ka bang anumang disposisyon ng Diyos sa maiikling salitang winika ng Diyos?
Totoo ba ang mga salitang ito ng Diyos? Mayroon bang anumang panlilinlang? Mayroon bang anumang kabulaanan? Mayroon bang anumang pananakot? Wala. Matapat, makatotohanan, at taus-pusong sinabi ng Diyos sa tao kung ano ang maaari niyang kainin at kung ano ang hindi niya maaaring kainin. Malinaw at payak na nagsalita ang Diyos. May natatago bang kahulugan sa mga salitang ito? Hindi ba tapat ang mga salitang ito? Kinakailangan bang maghaka-haka? Hindi. Hindi na kailangang manghula. Sa isang sulyap ay litaw na litaw ang kahulugan ng mga ito. Sa pagbasa sa mga ito, lubos na malilinawan ang sinuman sa kahulugan ng mga ito. Ibig sabihin, ang nais na sabihin ng Diyos at ang nais niyang ipahayag ay nagmumula sa kanyang puso. Ang mga bagay na ipinahahayag ng Diyos ay malinis, tapat at malinaw. Walang mga lingid na layunin o anumang natatagong mga kahulugan. Tuwiran siyang nagsasalita sa tao, sinasabi sa kanya kung ano ang maaari niyang kainin at kung ano ang hindi niya maaaring kainin. Na ang ibig sabihin, sa pamamagitan ng mga salitang ito ng Diyos, makikita ng tao na walang itinatago at totoo ang puso ng Diyos. Walang bahid ng kasinungalingan dito. Hindi ito isang usapin ng pagsasabi sa iyo ng hindi mo maaaring kainin ang maaaring kainin o pagsasabi sa iyong gawin ito at tingnan kung ano ang mangyayari sa mga bagay na hindi mo maaaring kainin. Hindi ito ang ibig sabihin ng Diyos. Anuman ang iniisip ng Diyos sa kanyang puso ay siyang kanyang sinasabi. Kung sinasabi ko na banal ang Diyos sapagkat ipinakikita at inihahayag niya ang kanyang sarili sa loob ng mga salitang ito sa ganitong paraan, maaari mong maramdaman na tila pinalalaki ko ang hindi naman dapat palakihin o pinalalawak ko ng labis ang aking ibig sabihin. Kung gayon, huwag mag-aalala, hindi pa tayo tapos. Pag-usapan natin ngayon ang tungkol sa ang pagtukso ng ahas sa babae. Sino ang ahas? Si Satanas. Ginagampanan ni Satanas ang papel ng hambingan sa 6,000 taon na plano ng pamamahala ng Diyos at ito ay isang papel na dapat banggitin kapag ibinabahagi natin ang tungkol sa kabanalan ng Diyos. Bakit ko sinasabi ito? Kung hindi mo alam ang kasamaan at katiwalian ni Satanas o ang kalikasan ni Satanas, wala kang paraan kung gayon na makilala ang kabanalan, ni hindi mo malalaman kung ano ba talaga ang kabanalan. Sa kalituhan, naniniwala ang mga tao na ang ginagawa ni Satanas ay tama, sapagkat namumuhay sila na may ganitong uri ng tiwaling disposisyon. Kung walang hambingan, kung walang mapagkukumparahan, hindi mo malalaman kung ano ang kabanalan. Kaya nga kailangang banggitin si Satanas dito.
May kabuluhan ang pagbanggit niyon. Sa pamamagitan ng mga salita at mga gawa ni Satanas, ating makikita kung paano kumikilos si Satanas, kung paano ginagawang tiwali ni Satanas ang sangkatauhan, at kung ano ang kalikasan at hitsura ni Satanas. Kaya ano ang sinabi ng babae sa ahas? Isinalaysay ng babae sa ahas kung ano ang sinabi ng Diyos na si Jehovah sa kanya. Nang sinabi niya ang mga salitang ito, nakatitiyak ba siya na ang sinabi sa kanya ng Diyos ay totoo? Hindi niya matitiyak ito, hindi ba? Bilang isang taong kalilikha pa lamang, wala siyang kakayahan na makilala ang kaibahan ng masama sa mabuti. Niwala siyang kahit anong pagkakilala sa anumang nasa kanyang paligid. Kung pagbabatayan ang mga salitang binigkas niya sa ahas, hindi siya nakatitiyak sa kanyang puso kung tama ang mga salita ng Diyos. Ito ang kanyang saloobin. Kaya nang makita ng ahas na ang babae ay walang tiyak na saloobin ukol sa mga salita ng Diyos, sinabi nito, maaaring hindi ka talaga mamamatay, sapagkat talastas ng Diyos na sa araw na kayo'y kumain niyaon ay madidilat nga ang inyong mga mata at kayo'y magiging parang Diyos na nakakakilala ng mabuti at masama. Mayroon bang anumang mali sa mga salitang ito? Pagkabasa ninyo sa pangungusap na ito, nadama ba ninyo ang mga intensyon ng ahas? Ano ang mga intensyong iyon? Ang tuksohin ang tao, ang ibuyo siya na magkasala. Nais nito na tuksohin ang babaeng ito upang pigilan siyang sundin ang mga salita ng Diyos. Ngunit hindi nito sinabi ng tuwiran ang mga bagay na ito. Kaya masasabi natin na ito ay napakatuso. Ipinapahayag nito ang kanyang kahulugan sa isang palihim at hindi tuwirang paraan upang makamit ang hinahangad nitong layunin na nakatago sa isipan nito at lingid sa tao. Ito ang katusuhan ng ahas. Ganito na magsalita at kumilos si Satanas noon pa man. Sinasabi nito na maaaring hindi talaga nang walang anumang pinapatunayan. Subalit sa pagkarinig nito, ang mangmang na puso ng babaeng ito ay naantig. Nalugod ang ahas sapagkat nakamit ng mga salita nito ang hinahangad na epekto. Ito ang tusong intensyon ng ahas. Bukod pa rito, sa pamamagitan ng pangangako ng isang kalalabasan na tila kanais-nais sa mga tao, sinulsulan siya nito na sinasabing, sa araw na kayo'y kumain niyaon, ay madidilat nga ang inyong mga mata. Kaya inisip niya, ang mabuksan ang aking mga mata ay isang mabuting bagay. At pagkatapos ay nagsabi ito ng isang bagay na mas nakakaakit. Mga salitang hindi pa kailanman nakilala ng tao. Mga salitang nagtataglay ng malaking kapangyarihan ng tukso sa mga nakakarinig ng mga ito. Kayo'y magiging parang Diyos na nakakakilala ng mabuti at masama. Ang mga salita bang ito ay hindi talagang nakakatukso sa tao?
Ito ay parang isang tao na nagsasabi sa iyo, ang hugis ng iyong mukha ay kamangha-mangha. May pagkapango nga lang ang iyong ilong, subalit kung mapapaayos mo iyan, ikaw ay magiging isa sa pinakamagaganda sa buong mundo. Para sa sino man na hindi nagnais kailanman na magkaroon ng kosmetikong operasyon, mapupukaw kaya ang puso niya kapag narinig ang mga salitang ito? Ang mga salita bang ito ay mapanukso? Ang panunulsol bang ito ay nakakatukso sa iyo? Panunubok ba ito? Oo, Ang Diyos ba ay nagsasabi ng mga bagay na ganito? Mayroon bang anumang pahiwatig na tulad nito sa mga salita ng Diyos na kababasa pa lang natin ng mabuti? wala. Ang Diyos ba ay nagsasabi ng kung ano ang iniisip niya sa kanyang puso? Makikita ba ng tao ang puso ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga salita? Oo, Subalit nang ang ahas ang nagsabi ng mga salitang iyon sa babae, nakita mo ba ang puso nito? hindi. At dahil sa kamangmangan ng tao, ang tao ay madaling natukso ng mga salita ng ahas at madaling nalinlang. Nakita mo ba ang mga intensyon ni Satanas? Nakita mo ba ang layunin sa likod ng sinabi ni Satanas? Nakita mo ba ang mga balak at panlilinlang ni Satanas? Hindi. Anong uri ng disposisyon ang kinakatawan ng paraan ng pananalita ni Satanas? Anong uri ng diwa ang nakita mo kay Satanas sa pamamagitan ng mga salitang ito? Ito ba ay lihim na mapanira? Marahil sa panlabas ito ay nakangiti sa iyo o hindi naghahayag ng kahit ano pamang pagpapahayag. Subalit sa puso nito, kinakalkula nito kung paano makakamit ang layunin nito, at ang layuning ito ang hindi mo makita. Ang lahat ng pangako na ibinibigay nito sa iyo, ang lahat ng kapakinabangan na inilalarawan nito ay mga balat kayong panunukso. Nakikita mo na mabubuti ang mga bagay na ito, kaya nararamdaman mo na ang sinasabi nito ay mas kapaki-pakinabang at mas matibay kaysa sa sinasabi ng Diyos. Kapag nangyayari ito, ang tao ba kung gayon ay hindi nagiging isang sunod-sunurang bilanggo? Ang paraan bang ito na ginagamit ni Satanas ay hindi ubod ng sama? Hinahayaan mo ang sarili mo na lumubog ng husto. Nang walang anumang ginagawa si Satanas bukod sa pagsasalita lamang ng dalawang pangungusap na ito. Masaya kang sumunod kay Satanas at tumalima kay Satanas. Sa makatuwid, ang layunin ni Satanas ay naabot. Ang intensyon bang ito ay hindi masama? Hindi ba ito ang pinakapangunahing mukha ni Satanas? Mula sa mga salita ni Satanas, makikita ng tao ang masasamang layunin nito. Mamamasdan ang nakakasindak na mukha nito at matatanaw ang diwa nito. Hindi ba tama iyon? Sa paghahambing sa mga pangungusap na ito, nang walang pagsusuri ay maaaring mararamdaman mo na bagamat ang mga salita ng Diyos na si Jehovah ay nakababagot,
karaniwan at palasak. Ang mga ito ay hindi nagbibigay katwiran sa labis na marubdob na pagpuri sa katapatan ng Diyos. Gayunman, kapag tinatanggap natin ang mga salita ni Satanas at ang nakakatakot na mukha ni Satanas bilang isang hambingan, hindi ba't may kahalagahan ang mga salitang ito ng Diyos sa mga tao sa kasalukuyan? Oo. Sa pamamagitan ng paghahambing na ito, madadama ng tao ang dalisay na pagiging walang bahid dungis ng Diyos. Bawat salita na winiwika ni Satanas at ang mga layunin, intensyon at paraan ng pagsasalita ni Satanas, lahat ng ito ay hindi dalisay. Ano ang pangunahing itinatampok ng paraan ng pagsasalita ni Satanas? Gumagamit si Satanas ng paligoy-ligoy na mga salita upang tuksohin ka nang hindi mo nakikita ang pag-uulit-ulit nito, ni hindi ka hinahayaan nitong makilala ang layunin nito. Pinakakagat ka ni Satanas sa pain, pero kailangan mo ring purihin at awitin ang mga kabutihan nito. Hindi ba ganito ang paraan ng mga pakanang palagian ng pinipili ni Satanas? Oo. Tingnan naman natin ngayon kung ano pa ang ibang mga salita at pagpapahayag ni Satanas na nagpapahintulot sa tao na makita ang nakakatakot na mukha nito. Magbasa tayo ng ilan pang kasulatan. Ang pag-uusap ni Satanas at ng Diyos na si Jehovah. Job, Kapitulo 1, versikulo 6 hanggang 11. Isang araw nga nang ang mga anak ng Diyos ay magsiparoon na magsiharap kay Jehovah, na si Satanas ay naparoon din naman na kasama nila. At sinabi ni Jehovah kay Satanas, "Saan ka nanggaling?" Nang magkagayoy, sumagot si Satanas kay Jehovah at nagsabi, "Sa pagpaparoot parito sa lupa at sa pagmamanhik manaog doon." At sinabi ni Jehovah kay Satanas, "Iyo bang pinansin ang aking lingkod na si Job? Sapagkat walang gaya niya sa lupa, na sakdal at matuwid na lalaki, na natatakot sa Diyos at humihiwalay sa kasamaan." Nang magkagayoy, sumagot si Satanas kay Jehovah at nagsabi, "Natatakot ba ng walang kabuluhan si Job sa Diyos? Hindi mo ba kinulong siya at ang kanyang sangbahayan at ang lahat niyang tinatangkilik sa bawat dako? Iyong pinagpala ang gawa ng kanyang mga kamay at ang kanyang pag-aari ay dumami sa lupain. Ngunit pagbuhatan mo siya ng iyong kamay ngayon at galawin mo ang lahat niyang tinatangkilik at itatakwil kanya ng mukhaan." Job, Kapitulo 2, versikulo 1 hanggang 5. Nangyari uli na sa araw ng pagparoon ng mga anak ng Diyos upang magsiharap kay Jehovah, na nakiparoon din si Satanas upang humarap kay Jehovah. At sinabi ni Jehovah kay Satanas, "Saan ka nanggaling?" At si Satanas ay sumagot kay Jehovah at nagsabi, "Sa pagpaparoot parito sa lupa at sa pagmamanhik manaog doon." At sinabi ni Jehovah kay Satanas, "Iyo bang pinansin ang aking lingkod na si Job? Sapagkat
walang gaya niya sa lupa, nasakdal at matuwid na lalaki, na natatakot sa Diyos at humihiwalay sa kasamaan, at siya'y namamalagi sa kanyang pagtatapat, bagaman ako'y kinilos mo laban sa kanya upang ilugmok siya ng walang kadahilanan. At si Satanas ay sumagot kay Jehovah at nagsabi, "Balat kung balat, oo, lahat na tinatangkilik ng tao ay ibibigay dahil sa kanyang buhay. Ngunit pagbuhatan mo ngayon ng iyong kamay at galawin mo ang kanyang buto at ang kanyang laman at kanyang itatakwil ka ng mukhaan." Ang buong dalawang siping ito ay naglalaman ng pag-uusap ng Diyos at ni Satanas. Nakatala sa mga ito kung ano ang sinabi ng Diyos at kung ano ang sinabi ni Satanas. Hindi masyadong nagsalita ang Diyos at napakapayak ng kanyang pagsasalita. Makikita ba natin ang kabanalan ng Diyos sa kanyang simpleng mga salita? May ilan na magsasabing hindi ito madaling gawin. Kaya makikita ba natin ang pagiging ubod ng sama ni Satanas sa mga tugon nito? Oo. Tingnan muna natin kung anong uri ng tanong ang itinanong ng Diyos na si Jehovah kay Satanas. Saan ka nang galing? Ito ba'y tapat na tanong? Mayroon bang natatagong kahulugan? Wala. Ito ay isang tanong lamang, dalisay at walang anumang natatagong layunin. Kung tatanungin ko kayo, saan ka nang galing? Paano kayo sasagot? Ito ba'y isang tanong na mahirap sagutin? Sasabihin ba ninyong sa pagpaparuot parito sa lupa at sa pagmamanhik-manaog doon? Hindi. Hindi kayo sasagot ng ganito. Kaya ano ang nararamdaman ninyo kapag nakikita ninyo si Satanas na sumasagot sa ganitong paraan? Nararamdaman natin na si Satanas ay kakatuwa ngunit mapanlin lang rin. Masasabi ba ninyo kung ano ang nararamdaman ko? Sa tuwing nakikita ko ang mga salitang ito ni Satanas, naiinis ako sapagkat nagsasalita si Satanas ngunit walang anumang kabuluhan ang sinasabi nito. Sinagot ba ni Satanas ang tanong ng Diyos? Hindi. Ang mga salitang sinabi ni Satanas ay hindi isang kasagutan at walang anumang kinahantungan ang mga ito. Ang mga iyon ay hindi kasagutan sa katanungan ng Diyos, sa pagpaparuot parito sa lupa at sa pagmamanhik-manaog doon. Ano ang nauunawaan mo sa mga salitang ito? Saan ba talaga nanggaling si Satanas? Nakatanggap ka ba ng kasagutan sa tanong na ito? Hindi. Ganito kadalubhasa sa pagkatuso si Satanas. Hindi hinahayaan ang sinuman na matuklasan kung ano talaga ang sinasabi nito. Pagkadinig sa mga salitang ito, hindi mo pa rin mababatid kung ano ang sinabi nito, kahit natapos na itong sumagot. Gayunman, naniniwala si Satanas na perpekto ang naging sagot nito. Ano kung gayon ang iyong nararamdaman? Naiinis ka ba? Oo. Nagsisimula ka ngayong makaramdam ng inis sa mga salitang ito. Si Satanas ay hindi nagsasalita ng diretsahan, ngunit iiwanan kang napapakamot sa iyong ulo at hindi maunawaan ang pinagmumulan ng mga salita nito.
Kung minsan, sinasadya nito ang sinasabi at kung minsan, pinangingibabawan ang mga salita nito ng sarili nitong diwa ng sariling kalikasan nito. Ang mga salitang ito ay galing mismo sa bibig ni Satanas. Ang mga ito ay hindi isinasaalang-alang ni Satanas sa mahabang panahon at sinabi ang mga ito sa paraan na itinuturing nitong tuso. Bagkus ay inihayag nito ang mga iyon ng natural. Sa sandaling tanungin mo si Satanas kung saan ito nanggaling, ganito ang paraan ng pagsagot nito gamit ang mga salitang ito. Makakaramdam ka ng sobrang pagkalito na hindi mo kailanman malalaman ng eksakto kung saan nagmula si Satanas. Mayroon ba sa inyo na nangungusap ng tulad nito? Oo. Anong uri ng paraan ng pagsasalita ang ganito? Ito ay hindi maliwanag at hindi nagbibigay ng isang tiyak na sagot. Anong uri ng mga salita ang dapat nating gamitin upang ilarawan ang ganitong paraan ng pananalita? Ito ay nakapagliligaw at mapanlinlang, hindi ba? Kunwari ay ayaw ipaalam sa iba ng isang tao kung saan sila nagpunta kahapon. Tinatanong mo siya, nakita kita kahapon, saan ang punta mo? Hindi niya sinabi sa iyo ng diretso kung saan siya nagpunta kahapon. Bagkus ay sinabi niya, maraming nangyari kahapon, nakakapagod. Sinagot ba niya ang tanong mo? Oo, sinagot niya. Ngunit hindi iyon ang sagot na nais mo. Ito ang pagkadalubhasa sa panlilinlang na nasa pananalita ng tao. Hindi mo kailanman matutuklasan kung ano ang ibig niyang sabihin o maiintindihan ang pinagmulan o intensyon sa likod ng kanyang mga salita. Hindi mo alam kung ano ang kanyang sinusubukang iwasan sapagkat may sarili siyang kwento sa puso niya. Ito ay panlilinlang. Madalas din ba kayong magsalita sa ganitong paraan? Oo. Ano kung gayon ang inyong layunin? Kung minsan ba ay upang protektahan ang inyong sariling mga kapakanan? Minsan upang panatilihin ang inyong katayuan? Ang inyong sariling imahe upang panatilihin ang mga lihim ng inyong pribadong buhay upang sagipin ang inyong sariling reputasyon? Anuman ang layunin, hindi ito maihihiwalay sa inyong mga pakinabang at may kinalaman sa inyong mga kapakanan. Hindi ba ito ang kalikasan ng tao? Ang bawat isa na may ganitong uri ng kalikasan ay hindi ba katulad ni Satanas? Maaari natin itong sabihin na ganito nga, hindi ba? Sa pangkalahatan, ang ganitong pagpapamalas ay kamuhi-muhi at kasuklam-suklam. Naiinis na din kayo ngayon, hindi ba? Oo. Kung muling titingnan ang unang sipi, tumutugon muli si Satanas sa tanong ni Jehovah. Nagsasabing, natatakot ba ng walang kabuluhan si Job sa Diyos? Sinisimulan ni Satanas na tuligsain ang pagsuri ni Jehovah kay Job. At ang pagtuligsang ito ay may halong puot. Hindi mo ba kinulong siya at ang kanyang sangbahayan at ang lahat niyang tinatangkilik sa bawat dako?
Ito ang pagkaunawa at pagsuri ni Satanas sa gawain ni Jehovah kay Job. Sinusuri ito ni Satanas sa ganitong paraan. Sinasabing, iyong pinagpala ang gawa ng kanyang mga kamay at ang kanyang pag-aari ay dumami sa lupain. Ngunit pagbuhatan mo siya ng iyong kamay ngayon at galawin mo ang lahat niyang tinatangkilik at itatakwil kanya ng mukhaan. Si Satanas ay palaging nagsasalita ng hindi maliwanag, subalit nagsasalita ito ng may katiyakan dito. Gayunpaman, ang mga salitang ito, bagamat sinambit ng may katiyakan, ay isang pagtuligsa, isang kalapastanganan at isang pakikipagtunggali sa Diyos na si Jehovah at sa Diyos mismo. Ano ang nararamdaman ninyo kapag naririnig ninyo ang mga salitang ito? Nakakaramdam ba kayo ng pag-ayaw? Nakikita ba ninyo ang mga intensyon ni Satanas? Una sa lahat, itinatatwa ni Satanas ang pagsusuri ni Jehovah kay Job. Isang tao na may takot sa Diyos at lumalayo sa kasamaan. Pagkatapos ay itinatatwa ni Satanas ang lahat ng sinasabi at ginagawa ni Job. Iyon ay itinatatwa nito ang takot niya kay Jehovah. Ito ba ay nagpaparatang? Pinaparatangan, itinatatwa at pinagdududahan ni Satanas ang lahat ng ginagawa at sinasabi ni Jehovah. Hindi ito naniniwala, nagsasabing, kung sinasabi mo na ang mga bagay ay kagaya nito, kung gayon, bakit hindi ko pa ito nakikita? Binigyan mo siya ng napakaraming biyaya. Paanong hindi siya matatakot sa iyo? Hindi ba ito pagtatwa sa lahat ng ginagawa ng Diyos? Pagpaparatang, pagtatatwa, paglapastangan, hindi ba pag-atake ang mga salita ni Satanas? Hindi ba tunay na pagpapahayag ang mga ito ng kung ano ang iniisip ni Satanas sa puso nito? Ang mga salitang ito ay tiyak na hindi katulad ng mga salitang kababasa lang natin ngayon. Sa pagpaparuot parito sa lupa at sa pagmamanhik manaog doon. Ganap na magkaiba ang dalawang ito. Sa pamamagitan ng mga salitang ito, ganap na inilalantad ni Satanas ang mga nilalaman ng puso nito, ang saloobin nito sa Diyos at ang pagkamuhi nito sa takot ni Job sa Diyos. Kapag nangyayari ito, ang pagkamalisyoso at ang masamang kalikasan nito ay ganap na nailalantad. Kinamumuhian nito ang mga may takot sa Diyos. Kinamumuhian ang mga lumalayo sa masama. At lalo pang kinamumuhian si Jehovah sa pagkakaloob ng mga pagpapala sa tao. Nais nitong gamitin ang pagkakataong ito upang sirain si Job na iniangat ng Diyos gamit ang sarili niyang kamay. Upang wasakin siya, nagsasabing, sinasabi mo na may takot sa iyo si Job at lumalayo siya sa masama. Kabaligtaran ang nakikita ko. Ginagamit nito ang iba't ibang paraan upang udyukan at tuksuhin si Jehovah at gumagamit ng iba't ibang mapanlinlang na pakana upang ibigay ng Diyos na si Jehovah si Job kay Satanas. Upang walang pakundangang mamanipula ito, mapinsala at matrato sa maling paraan. Nais nitong
samantalahin ang pagkakataong ito upang puksain ang taong ito na matuwid at perpekto sa mga mata ng Diyos. Panandaliang kapusukan lamang ba ang nagdulot kay Satanas ng ganitong uri ng puso? Hindi ganoon. Matagal na panahon nang nagsimula ito. Ang Diyos ay gumagawa. Ang Diyos ay nagmamalasakit sa isang tao, nagmamasid sa isang tao, at mga panahong ito ay binubuntutan ni Satanas ang kanyang bawat hakbang. Sino man ang pinapaboran ng Diyos, binabantayan din siya ni Satanas at binubuntutan ito sa likod. Kung nais ng Diyos ang taong ito, gagawin ni Satanas ang lahat ng makakaya nito upang hadlangan ang Diyos gamit ang iba't ibang masasamang kaparaanan upang tuksuhin, guluhin, at wasakin ang ginagawa ng Diyos. Ang lahat ng ito ay upang makamit ang natatagong layunin nito. Ano ang layunin nito? Ayaw nito na makuha ng Diyos ang sinuman. Nais nito para sa kanyang sarili ang lahat ng nais ng Diyos. Gusto nitong sakupin sila, kontrolin sila, ang pangasiwaan sila upang sambahin nila ito nang sa gayon ay samahan nila ito sa paggawa ng mga kasamaan. Hindi ba ito ang masamang layunin ni Satanas? Madalas ninyong sabihin na si Satanas ay napakabuktot, napakasama, subalit nakita na ba ninyo ito? Ang tanging kaya ninyong makita ay kung gaano kasama ang tao. Hindi pa ninyo nakikita sa realidad kung gaano talaga kasama si Satanas. Subalit, nakita na ba ninyo ang kasamaan ni Satanas sa usaping ito tungkol kay Job? Oo. Ginawang napakaliwanag ng usaping ito ang nakasusuklam na mukha at diwa ni Satanas. Sa pakikipagdigma sa Diyos at pagsunod-sunod sa likuran niya, ang layunin ni Satanas ay ang buwagin ang lahat ng gawain na nais gawin ng Diyos, ang sakupin at kontrolin ang mga nais na makuha ng Diyos, ang ganap na puksain ang mga nais na makuha ng Diyos. Kung hindi sila mapupuksa, sila kung gayon ay aangkinin ni Satanas upang magamit nito. Ito ang layunin nito. At ano ang ginagawa ng Diyos? Ang Diyos ay nagsasabi lamang ng isang simpleng pangungusap sa siping ito. Walang talaan ng anumang higit pa sa ginagawa ng Diyos. Ngunit nakikita natin na mas marami pang mga talaan ng kung ano ang ginagawa at sinasabi ni Satanas. Sa sumusunod na sipi mula sa kasulatan, tinanong ni Jehovah si Satanas, "Saan ka nanggaling?" Ano ang sagot ni Satanas? Ito pa rin ay sa pagpaparoot pa rito sa lupa at sa pagmamanhik manaog doon. Ito pa rin ang pangungusap na iyon. Ito ay naging kasabihan at tatak ni Satanas. Paano ito nangyari? Hindi ba kasuklam-suklam si Satanas? Ang pagsasabi ng ganitong nakakainis na pangungusap ng isang beses ay tiyak na sapat na. Bakit lagi itong inuulit ni Satanas? Pinatutunayan nito ang isang bagay. Ang kalikasan ni Satanas ay hindi nagbabago. Hindi maaaring magpanggap si Satanas
para itago ang pangit na mukha nito. Tinatanong ito ng Diyos at sumasagot ito sa ganitong paraan. Yamang ganito ang nangyayari, isipin kung paano nito tinatrato ang mga tao. Hindi natatakot si Satanas sa Diyos. Wala itong takot sa Diyos at hindi ito sumusunod sa Diyos. Kaya nangangahas ito na maging walang prinsipyong pangahas sa harap ng Diyos. Para gamitin ang kaparehong mga salitang ito upang isantabi ang tanong ng Diyos, para gamitin ang kaparehong sagot na ito sa tanong ng Diyos, para magtangkang gamitin ang kaparehong sagot na ito upang lituhin ang Diyos. Ito ang pangit na mukha ni Satanas. Hindi ito naniniwala sa pagkamakapangyarihan sa lahat ng Diyos. Hindi ito naniniwala sa awtoridad ng Diyos at tiyak na hindi nakahandang magpasakop sa kapamahalaan ng Diyos. Palagi nitong sinasalungat ang Diyos. Palaging tinutuligsa ang lahat ng ginagawa ng Diyos at tinatangkang gibain ang lahat ng ginagawa ng Diyos. Ito ang masamang layunin nito. Tulad ng nakatala sa aklat ni Job, ang dalawang siping ito na sinabi ni Satanas at ang mga bagay na ginawa ni Satanas ay kumakatawan sa paglaban nito sa Diyos sa kanyang 6,000 taon na plano ng pamamahala. Nabubunyag rito ang tunay na kulay ni Satanas. Nakita mo na ba ang mga salita at mga gawa ni Satanas sa totoong buhay? Kapag nakita mo ang mga iyon, maaaring hindi mo maiisip na ang mga iyon ay mga bagay na winika ni Satanas. Sa halip ay iisipin mo na ang mga iyon ay mga bagay na winika ng tao. Ano ang kinakatawan kapag ang mga ganoong bagay ay winika ng tao? Si Satanas ang kinakatawan. Kahit na nakikilala mo ito, hindi mo pa rin maiisip na ito talaga ang winika ni Satanas. Subalit ngayon mismo, maliwanag na nakita mo kung ano ang sinabi mismo ni Satanas. Ikaw ngayon ay mayroong isang maliwanag at napakalinaw na pagkaunawa sa nakakasuklam na mukha at kasamaan ni Satanas. Kung gayon, ang dalawang sipi bang ito na winika ni Satanas ay mahalaga para sa mga tao ngayon upang malaman ang kalikasan ni Satanas? Dapat bang maingat na tandaan ang dalawang siping ito upang makilala ng kasalukuyang sangkatauhan ang nakakasuklam na mukha ni Satanas? Upang makilala ang orihinal at tunay na mukha ni Satanas? Bagaman ang pagsasabi nito ay tila hindi angkop, ang pagpapahayag ng mga salitang ito sa ganitong paraan ay maituturing pa ring tumpak. Tunay na maipapaliwanag ko lamang ang ideyang ito sa ganitong paraan. At kung kaya ninyong maunawaan ito, kung gayon ay sapat na iyon. Paulit-ulit na tinutuligsa ni Satanas ang mga bagay na ginagawa ni Jehovah. Nagpaparatang tungkol sa takot ni Job sa Diyos na si Jehovah. Tinatangka ni Satanas na udyukan si Jehovah sa iba't ibang mga paraan upang mapapayag si Jehovah na tuksuhin nito si Job. Ang mga salita nito kung gayon ay lubhang nakakapukaw ng galit.
Kaya sabihin sa akin, sa sandaling masabi ni Satanas ang mga salitang ito, makikita ba ng malinaw ng Diyos kung ano ang nais gawin ni Satanas? Oo. Sa puso ng Diyos, ang taong si Job na tinutunghayan ng Diyos, ang lingkod na ito ng Diyos, na itinuturing ng Diyos na isang matuwid na tao, isang perpektong tao, maaari kaya niyang mapaglabanan ang ganitong uri ng tukso? Oo. Bakit ganoon na lang katiyak ang Diyos tungkol diyan? Palagi bang sinusuri ng Diyos ang puso ng tao? Oo. Si Satanas ba kung gayon ay nakakasuri ng puso ng tao? Hindi ito kaya ni Satanas. Kahit na makita pa ni Satanas ang puso ng tao, ang masamang kalikasan nito ay hindi kailanman magtutulot dito na maniwala na ang kabanalan ay kabanalan o na ang nakaririmarim ay nakaririmarim. Hindi kailanman maaaring pahalagahan ng masamang si Satanas ang anumang bagay na banal, matuwid o maliwanag. Hindi maiiwasan ni Satanas na walang pagod na gawin ang naaayon sa kalikasan nito, sa kasamaan nito, at ang mga paraang nakasanayan nito. Kahit na maparusahan o mapuksa pa ito ng Diyos, hindi ito nag-aatubili na mahigpit na tutulan ang Diyos. Ito ang kasamaan. Ito ang kalikasan ni Satanas. Kaya sa siping ito, sinasabi ni Satanas, balat kung balat, oo, lahat na tinatangkilik ng tao ay ibibigay dahil sa kanyang buhay. Ngunit pagbuhatan mo ngayon ng iyong kamay at galawin mo ang kanyang buto at ang kanyang laman, at kanyang itatakuwil ka ng mukhaan. Iniisip ni Satanas na ang takot ng tao sa Diyos ay dahil sa pagkakamit ng tao ng napakaraming pakinabang mula sa Diyos. Ang tao ay nagkakamit ng mga pakinabang mula sa Diyos, kung kaya sinasabi niya na ang Diyos ay mabuti. Subalit hindi ito dahil sa ang Diyos ay mabuti. Ito ay dahil lamang sa ang tao ay nagkakamit ng napakaraming pakinabang na maaaring katakutan niya ang Diyos sa ganitong paraan. Sa sandaling alisin ng Diyos sa kanya ang mga pakinabang na ito, tatalikuran na niya ang Diyos. Sa masamang kalikasan ni Satanas, hindi ito naniniwala na ang puso ng tao ay tunay na maaaring matakot sa Diyos. Dahil sa masamang kalikasan nito, hindi nito alam kung ano ang kabanalan. Lalong hindi nito nalalaman kung ano ang may takot na pagpipitagan. Hindi nito alam kung ano ang kahulugan ng pagsunod sa Diyos o kung ano ang matakot sa Diyos. Dahil hindi nito alam ang mga bagay na ito, iniisip nito na hindi rin magagawa ng tao na matakot sa Diyos. Sabihin sa akin, hindi ba masama si Satanas? Maliban sa ating iglesia, wala sa iba't ibang mga relihiyon at mga denominasyon o mga grupong panrelihiyon at panlipunan ang naniniwala sa pag-iral ng Diyos, lalo nang hindi sila naniniwala na ang Diyos ay nagkatawang tao at ginagawa ang gawain ng paghatol. Kaya iniisip nila
na ang iyong pinaniniwalaan ay hindi ang Diyos. Kapag tumitingin ang isang taong mahalay sa kanyang paligid, ang tingin niya ay mahalay rin ang lahat tulad niya. Ang isang tao na nagsisinungaling sa lahat ng oras ay walang ibang nakikita kundi kawalang katapatan at kasinungalingan kapag tumitingin ito sa paligid. Nakikita ng isang masamang tao ang lahat bilang masama at nagnanais na labanan ang lahat ng nakikita niya. Nakikita ng mga taong may kaunting katapatan ang lahat bilang tapat, kaya palagi silang naloloko, palaging nadadaya, at wala silang magagawang anuman tungkol dito. Ibinibigay ko sa inyo ang ilang halimbawang ito upang patibayin ang inyong paniniwala. Ang masamang kalikasan ni Satanas ay hindi isang pansamantalang pamimilit o isang bagay na dulot ng mga pagkakataon, ni hindi ito isang pansamantalang pagpapamalas na dulot ng anumang kadahilanan o konteksto. Talagang hindi. Talaga lamang na walang magagawa si Satanas kundi ang maging ganito. Hindi ito makagagawa ng anumang mabuti. Kahit na kapag sinasabi nito ang isang bagay na masarap pakinggan, ito ay para akitin ka lamang. Habang lalong nakakalugod, habang lalong nakikibagay, habang lalong nagiging banayad ang mga salita nito, nagiging mas malisyoso ang masasamang intensyon sa likod ng mga salitang ito. Anong uri ng mukha, anong uri ng kalikasan ang ipinakikita ni Satanas sa dalawang siping ito? Taksil, malisyoso, at masama. Ang pangunahing katangian ni Satanas ay kasamaan. Higit sa ano paman, si Satanas ay masama at malisyoso.